Tingnan nyo, yung bandang dulo ng istorya, yung yaman niya, nakatulong pa siya sa mga mahihirap. Anong meron ka? Baka pwedeng maging blessing din yan sa iba. Gamitin natin yan. Let's walk in the purpose. Amen? Malakas ka ngayon, may purpose yan. Mayaman ka ngayon, may purpose yan. Amen? Marunong kang mag-drive, may purpose yan. Kaya ako, sinasabi ko kay Lord, Lord, may purpose pala talaga lahat. Dahil dati tinatamad akong kumuha ng lisensya. Tinatamad ako mag-drive. Gusto ko pagbiyahe, nakaganon lang ako. Gusto ko lang matulog. Pero alam niyo po ba, lisensya pa lang po ito ha. Kakayahan pa lang po mag-drive. Dahil doon nakarating kami dito, hati-hati kami sa pagka-drive. Yung lisensya ko may purpose pala para makarating dito, makabigay ng mensahe sa inyo. Kakayahan lang po yun ng pagka-drive. Ano ang kakayahan mo? Marunong ka mag-basketball, yung mga nagba-basketball? Kakayahan mong mag-basketball? Paano kung magamit mo yung basketball para may mga tao makakilala at makalapit sa Panginoon? Parang yung ginawa namin kanina. So kami po, pag nag-mission po kami, mahilig po kami makikipag-basketball talaga. Pero tignan nyo, ang kakayahan, ginagamit sa purpose. At ang purpose na yon, mabigyang kalwalhatian ng Panginoon. Amen? Kaya yung buhay mo, may purpose ka. Hindi ka hanggang dyan lang. Amen? Kaya wag mo hayaang tuldukan ng dyablo yung buhay mo. Amen? May purpose yung buhay na yan, mahalaga yung buhay na yan, gagamitin ka pa ng Diyos. Amen? You will be used by God mightily and effectively. Amen? At syempre, ang pinakamagandang destiny na mayroon tayo sa pagtanggap natin kay Kristo, walang iba kundi ang langit. Amen? As we receive Jesus joyfully in our hearts, praise God, ang dating makasalanan, ang dating madumi, nilinis ng Panginoon, binigyan ng puwang sa langit. Amen? Hindi tayo karapat-dapat, tayo'y marumi. Pero sa habag ng Panginoon, ang Panginoon ang gumawa ng paraan para ikaw ay maabot, para tayo ay maabot. Kaya kapatid, magpaabot ka. Amen? Let God reach you tonight. And for you to have that experience, you must humble yourself. Hindi mo mararanasan ang Diyos kung punong-puno ang puso ng yabang. Kaya sa encounter na ito, handa ka bang hulmahin ka ng Panginoon? Handa ka bang baguhin ka ni Lord? Amen? Sige po, tayong lahat po ay tumayo. Natawagan ko po si Pastor Ian. Kung nais mo na ikaw ay baguhin ng Panginoon, pwede ba pumikit po tayo? Yan, si Pastor ang manalangin. Amen. Natunghayan po natin ang buhay ni Zaccheo. Isang katunayan ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay kumilos sa isang tao. Merong pagbabago ang buhay. Ngayon, sa gabing ito, hinahamon tayo ng Diyos. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pangalan Zaccheo? Ang ibig sabihin ng Zaccheo ay righteous. Hindi siya lumakad sa dati niyang buhay. Bagamat righteous siya, yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Alam niyo ba, minsan gano'n din tayo. Tayo ay nilikha ng Diyos na napakaganda. Pero dahil sa kasalanan, tayo po ay nalayo ng lubusan sa Diyos. Pero ngayong gabing ito, gusto ng Panginoon na ikaw ay kanyang pagharian. Nais ng Panginoon na buksan mo ang puso mo ng lubusan. Are you willing? Kumakatok ang Panginoon sa iyong puso, anak. Gusto mong maghari sa iyong buhay. Nais kitang baguhin. Kung ikaw ay pagod na sa kasalanan, nakita mo ang sarili mo, bakit ganito na lang ba ang buhay ko?
ikaw ay nasa tamang lugar. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Buksan mo ang buhay mo sa Kanya. At mararanasan mo ang bagong buhay na nagmumula sa Kanya. So ngayon, sino dito ang nagsasabing, Panginoon, gusto kong isuko ang aking buhay minsan pa. Pakitaas nga po ulit yung kamay. Huwag mong pakialaman yung katabi mo. Ikaw at si Lord muna. Meron ka bang buhay na gusto mong isuko at ipabago sa Panginoon? Napapagod ka na ba sa kasalanan? Totoo po, nakakapagod ang kasalanan. Nangaalipin ang kasalanan at nagtutulong ito ng matinding sumpa sa buhay ng bawat. Pero this is the night. Let Jesus rule upon your life. Humble yourself right now. Hallelujah. 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 Sabi ng Panginoon sa chaos mo, Papa. Ikaw kayo naman, kapos sa chaos. Ikaw naman, kapatid. Di ko alam ang pangalan mo, pero kilala ka ni Lord. Alam ni Lord ang buhay mo. Walang may tatago sa Kanya. May tago mo man sa tao ang buhay mo, pero kilala ka ng Diyos. Walang lihim sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang maganda, hindi ka huhusgahan ng Diyos. Ikaw ay babaguhin ng Panginoon at Kanyang iligtas. Hallelujah. Ano man ang kasalanan mo in the past, panahon na para humingi ka ng tawad at lumapit ka ng lubusan sa Kanya. Hallelujah. Hindi ko lang kayo hamonin na magtaas ng kamay ngayon. Hinahamon din kitang pumunta dito sa harapan. Tandaan ng pagsuko mo sa Panginoon. Lord, gusto kitang maranasan. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Yung mga nagtaas ng kamay kanina, lapit kayo dito sa harapan. Come on, si Lord. Inaanyayahan ka, anak. Lumapit ka. Anak, katatagpuin kita. Huwag kang mahiya. Ikaw at si Lord yan. Hallelujah. Yes. Huwag po kayo mahiya. Sige, lapit lang kayo. Hallelujah, Jesus. Ito na yung panahon ng pagbabago ng iyong buhay. Ito na yung panahon ng pag-aaral ng Diyos. Sige. Hallelujah. Ipakita mo sa Lord, Lord, I am willing to surrender. Lumapit ka, kapatid. Ibaba mo ang pride mo. Umamin ka sa Panginoon sa iyong sala. Huwag ka nang magpalinis. Nilapit mo na sa Panginoon ang lahat ng bagay. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, narito ako. Lumalapit sa iyo. Pwede ba kayong sumunod sa akin ngayon? Sabihin niyo ang mga katagang ito, Panginoon, tinatanggap ko ang mga salita mo, Panginoon. Kung paano mo kinatagpo, ipinaranas kay Zaccheo ang pagyakap, pagtanggap, pagbabago, pagpaparanas ng bagong buhay. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Bumababa ako. Ninanais ko na ikaw ay aking maranasan. Ikaw ay tumuloy sa aking puso. Salamat ko, Diyos, sa pagtanggap mo sa akin. Malaya ka, Panginoon, na baguhin
ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Yesus. Ang desisyon mo, kapatid, magdedetermina ng iyong destiny. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat sa buhay ng mga kapatid na ito na nagsusuko ng kanilang mga buhay. Pinapanalangin namin sila na sila po ay inyong katagugin. And let them experience the new war. Let them experience, O Lord, the new life. In the mighty name of Jesus. Makalaya sa lahat ng kapos ng kaaway. Makalaya sa lahat ng pagkakaalipin. In the mighty name of Jesus. Again, nais ko kayong kanalin, gusto nyo bang maranasan si Lord? Gusto nyo bang mabago ang buhay ninyo? Hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon. We will pray. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pag-pray natin ng mga kapatid na ito. Tanungin nyo kung anong gusto nilang mabago. At yan ang ipag-pray ninyo. Sige. Panalangin nyo mga kapatid. Tanungin nyo kung anong gusto nilang maranasan. Ano ang gusto nilang gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Hallelujah. Huwag mong sayangin ang gawin ito, kapatid. Ito yung pagkakataon sa iyo ng Diyos. Pwede ka-church ka na ng matagal na panahon pero di ka nagpapago. Para ka lang religyoso. Ganito na yung panahon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Jesus Christ, Lord. I pray, God, that Jesus Christ,
Tanggapin mo ang layunin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Everything I need is in you. Ma-release pa yung pinatago. Everything I I pray God, Lord God, buhay na ito. Lakas na ito. is enough for me. I pray God, ma-release pa yung pinatago. Yung matagal na, Lord, I pray God, ibabago, Lord. Everything I In the name of Jesus Christ, everything I pray God, gagawa sa buhay Hallelujah. Panginoon, patuloy naghahanap ng mga tao lumalapit sa inyo. Hindi tayo husgahan, kundi makabuhin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Huwag mo nang isipin kung matagal ka ng Kristiyano. Ang isipin mo ngayon, maranasan mo ang Panginoon. Kauhawan mo ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Nakilain ka kami. You are worthy to be praised. Jesus. Amen. Your loving heart. Hallelujah. Open your heart and allow Jesus to transform you. Hallelujah. Oh, glory to your name. Thank you for your goodness. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Mula ulo hanggang paa. Lord, mula ulo hanggang paa. Balukin mo ang kapalarin. Hallelujah. Father God, salamat po sa gabing ito. Patuloy niyo pong ipinapahayag kung sino ka at anong kaya mong gawin sa amin. We receive the new heart and the new life. And most especially, your promise, salvation. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. God be the Lord. So yan po ay pasimula pa lamang at pinakapundasyon ng lahat ng bagay na ating ipag-uusapan. See, without personal encounter and relationship sa Lord, the rest of the topic will be in vain. We will not understand. So, kaya naman, salamat sa buhay ng bawat isa as we responded well sa mensahe ng Panginoon. So, there is more. Amen? Pero ang gagawin ng Diyos, nagsisimula pa lang ang Panginoon. Amen. At para hindi tayo gabihin, mamaya po meron tayong konting snap. Pero after na lang yun, meron po tayong last topic which is
Yun naman ay unawain natin mabuti kung anong ginawa ng Diyos sa atin, na tayo ay transfer ng Lord sa isang buhay na hindi na katulad ng dati. And that is what we call the new birth. At para ibigay sa atin yung message niya, siya po ay from, Maasin ka rin ba? O Baybay? Baybay Leyte. Pero dun siya sa Manila, naglingkod na kilala sa Panginoon. Siya ay retired na and now siya po ay naglilingkod as a missionary. And para ibigay sa atin yung message about the new birth, let's welcome our missionary. Pagkatapos siya noon, mag-retire at senior na siya, pero batang-bata na pinababata ng Panginoon. So let's welcome our missionary, Pastor Tony Amahan. Palapakan natin siya sa Panginoon. Maayong gabi sa inyong tanan. Pasensya na kayo kung ang aking pagsasalita ay halo yung Tagalog at saka Bisaya dahil 45 years na ako sa Manila, kaya medyo pero sisikapin ko na magsasalita ako ng Bisaya. Ayun ba? Gusto niyo ba mag-istorya ko ng Bisaya? Amen. Manalangin muna tayo. Panginoon Diyos, salamat sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa akin, pati sa mga kapatid ko na narito. Salamat sa pribilehiyo na sila rin naman ay makadalo. Pero ang mensahe ngayon, ang iyong mga salita, kayo po ang magdala at magbigay sa kanila, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating hisgutan karon, kining gitawag nga new birth sa English, no? At mababasa natin ni sa Kuan, kini ang sa Juan 3 1 hanggang hanggang 7 ba to? Okay, babasahin ko sa Bisaya. Nandiyan nata, Bisaya, Tagalog, English. Tagalog, sige. Mo lang yung Tagalog. Kaya akong basahon sa Bisaya. Diri sa Bisaya, paminaw mo kay Bisaya gud ni, no? Ngayon sa pangulo sa mga Hudyo nga nganlak Nicodemo nga usa ka sakop sa bundok sa mga Parisiyo. Usa ka gabi ni Ana, miadto siya kang Hesus o miingon sa kanya, Rabi, nasayod kami nga ikaw, usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kung ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya mataw pag-usap. Nasabtan ba ninyo to? Kung saan man pagkatao, pag-usap sa usa ka tao nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magkatao pag-usap? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao usab, ug ang gianak sa espiritu usab. Ayaw kahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usap. Ang hangin mo puros bisan asa kini buot
mo padulong, madungog mo ang paghuros niini apan wala ka makahibalo diin kini gikan ug asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matao pinaagi sa Espiritu. Amen ba? Klaro ba itong pagkabasa? Klaro, nasabtansan? Tapos na tayo, tapos naman. Maghibawan naman. Ang ganito yan. Ang atong isputan karon ay tungod sa pahitungod sa pagkatao pag-usab, no? Ang usa ka kining nahitabo ini nga conversation ay sa Panginoong Hesus o kay Nicodemo na Parisiyo. Si Nicodemo usapin ni ka ang giingon diri pangulo, no? Ang buti ni pasabot nga si Nicodemo usa siya ka pangulo, mataas ang kanyang katungkulan. Kung pinaakong relihiyon ang paghisgutan, mataas siya. Siya ay maalam pagdating sa mga doktrina. Kung makibag ang kahibaw siya sa pagparte yung Biblia, no? Kung tanaw na ko nato siya, usa siya ka Diyos nun nga tao. Na kung saan nga talagang imo siyang respetuhon pag-ayo. Nga kung saan makita nimo nga naglingkod siya sa Diyos, mataas ang katungkulan, ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanya, kailangan ipanganak muli ang isang tao. Ayan ba? Kung kinigisulti ni Kristo sa mga taong makasalanan, makaingon ta nga dapat lang na ipakatawag usab kay makasalanan man. Pero ang iyang giga-istorya ni ini, si Nicodemo na may mataas na kutugulan at lalo siyang relihiyoso, no? Makaingon ka nga makasulod yun sa gingharian sa langit tungod kay usapan sa katao nga naglingkod na sa Ginoo. Pero makita din natin, makita nato diriya na bisan unsay imong posisyon, ikaw man ay mataas ng katungkulan sa paglilingkod sa Panginoon, o ano man ang katungkulan mo, ikaw man ay mataas ang katungkulan sa gobyerno, ang sabi ng Panginoon, lahat kailangan ipanganak muli. Amen ba? Kaya nandito, ang sinasabing born again, kadaghanan sa ato, pangutana sa may imong relihiyon. Mayo ka nga born again. Mga igsoon, ang born again, sa Tagalog, kapanganakang muli, sa Bisaya, ipanganak pag-usap, ay dili relihiyon. Dili ni relihiyon, kundi ito'y isang kaganapan. Isang kaganapan na kung saan ito yung nais ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi, ang sabi rin sa ingon ni Panginoong Hesus, sultihan ko ikaw, wala'y makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya'y matao pag-usap. Kaya, hindi pwedeng mataas ang kung sa posisyon na pag-usapan, hindi dahilan yon para makakita mong harian ng Diyos, kundi mayroon talagang dapat maganap sa buhay ng isang tao. Ayan ba? Kailangan ipakatao pag-usap
Tanan nga tao dapat ipakatao pag-usap. Kaya ang sabi ng Ginoo, dili ka makakita sa gingharian sa Diyos kung dili ka ipakatao pag-usap. Kaya ang born again na salita ay hindi reliyon, kundi ito'y karanasan ng isang tao sa pamamagitan ng Diyos. Yun ba? Kapanganakang espiritual. Ang sabi dito na ang ipanganak sa laman, sa Bisaya yun, kalimut tuloy. Ang ipanganak sa laman ay laman. Ang ipanganak sa tao ay tao. At ang ipanganak sa espiritu ay espiritu. No? Kaya maliban na ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang harian ng Diyos o paghahari ng Diyos at hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayun ba? Bakit? Kaya nga atong lawas, dili man kundi makapasok sa kaharian ng Diyos. Tungod kay kining atong lawas, makasalanan. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, ang sabi doon, darating ang araw na ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa. Hanggang tang lupa lang ito. At ang ating espiritu ay babalik sa may-ari. Yan ba? Kaya ang born again ay hindi relihiyon, ano? At saka hindi lamang na gusto mo lang na mag-born again. Isa may dito yung nag-ingon na gusto kong mag-born again. Na nauban lang sa simbahan. Ako daghang ko yung nakalapatian kami nga musimba ko sa born again kay mag-born again ako. Dili na pwede. At dili na mahitabo na ma-born again ka kung gusto mo lang muuban sa mga born again. Dahil ang born again, ang sabi ko nga kanina, ang born again na salitang born again, ito ay isa ka hitabo sa kinabuhi sa tao sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? Ayaw magsulti nga, nag-born again ako. Hindi ka mabuborn again kung ikaw lang may gusto. Mabuborn again ka, mabuborn again ng isang tao kung siya ay tatanggap at magsisisi sa kanyang kasalanan. Kapag oras na tumanggap ka sa Panginoon Kristo, ang isang tao at nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya sa Panginoon Kristo, siya magyayari ang sinasabing kapanganakan muli. Amen ba? Sino dito ang sumampalataya, nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap ang Panginoon Kristo? Sino dito? Itaas ang kamay. Amen ba? Yan. Nga pag-usap, atong hisgutan, unsa man ang ang buti pasabot ining born again. Medyo nakabisaya na ko karon. What is new birth or born again all about? Born again, kapag ang isang tao ay naipanganak ng muli, siya ay unang-una a new kingdom. No? New birth is being transferred to a new kingdom. To personally see it, experience it, and be a part of it. Before you were in the kingdom of darkness, but when you accept Jesus and got born again, automatically you've been transferred to the kingdom of God. Ganito kasi kalagayan natin. Dati nung hindi pa sumasampalataya sa Panginoon Kristo, ang buhay natin ay ang naghahari ay ang masama. Ha? Di ba? Kaya ang mga ginagawa natin dati nung hindi pa tayo sumampalataya sa Panginoon Kristo ay puro kasamaan. Sino dito ang hindi nakakagawa ng kasalanan noon? Wala. Sino dito ang
makasalanan noon. Kaya ang buhay natin ngayon, kung tayo ay sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, ay nailipat na tayo sa kaharian ng Diyos. At ang naghari sa atin, ang naghari sa taong na ipanganak ng muli, ay ang Panginoong Jesucristo. Dati, ang buhay ng mga taong hindi pa sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang naghari ay ang demonyo. Agree ba kayo? Ako, usa ako sa pinagharian din ng demonyo noon. Ha? Hindi ko na kayo tatanungin kung anong buhay meron kayo. Gusto kong ipakita sa inyo yung buhay ko na dati pinagharian ng Diablo. Ano yung ginagawa ko dati? Puro makasalanan. Isa akong lasinggero. Isa akong babaero. Sugarol. Kung ano yung mga bisyo, pero hindi ako nag-aadik. Yan. Hindi ako nagda-drugs. Alam mo kung bakit? Meron lang akong kinakatakutan pag ako nag-drugs. Yung sarili ko mismo. Ang natatakot ako sa sarili ko. Yung Quezon City, baluarte ko yan. Yan ang buhay ko noon. Nasa beer house ako palagi. Siguro itong mga tatay dito, mga mababait kay sa akin. Kaya sinasabi ko nga, buhay ko, ipapakita ko sa inyo. Mabisyo ako. Yun ang buhay ko noon. Laging gusto ko yung nandun sa beer house, nandun sa sugalan. Nagnanakaw ako, yung gulong yung nagdadrive kasi ako ng trailer. Kaya yung gulong ng truck ko na makapal, maganda, ibinibinta ko yan at pinapalitan ko ng manipis para lang may kakabit. Yung rim na maganda, binibinta ko yan at binibili ko yung may crack. Siyempre, mura na lang yun. Yun na naman ang kakabit ko. Kaya pag uwi ko ng grahe, kumplito. Pero binibinta ko na. Ganun ang buhay ko noon. Ganun yung buhay ng isang tao. Pinagharian ng demonyo. Ngunit mula nung tinanggap ko si Kristo, nawala na ang lahat na yun. Diba? Kasi ang nag-ahari na sa buhay ko ngayon, hindi na ang Diablo, kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen ba? Kaya kung ikaw born again Christian ka na born again ka na, hindi na ang Diablo ang nag-ahari sa iyo. Ang Diyos na ang nag-ahari. Maliban kung ikaw ay hindi patunay na born again. Amen ba? Kaya makikita, ikaw nakakaalam ng buhay mo. Kung hanggang ngayon ay sinusunod mo pa rin ang hari ng kasalanan. Amen? At pangalawa, kapag na-born again ang isang tao, na ipanganak ng muli ang isang tao, meron na siyang bagong desire. Bagong desire. Ibig sabihin, sa Tagalog, pag nanasa ako, kagustuhan. No? Kaya ang mga tao hindi pa naipanganak muli, iba talaga ang gusto. Katulad ng nangyari sa akin, ang gusto ko, gumawa hanggat gusto ko. No? Pero kapag ikaw ay nabunagin, meron ka ng bagong desire. Hindi mo na gustong gawin yung dati mong ginagawa. Meron ka ng gustong gawin na hindi magdudulot ng kasalanan sa buhay. Dati wala akong pakialam sa ganito mga gawain, yung mga Bible study na hindi ko ginagawa yan, yung simpa-simpa na hindi ko ginagawa. Ngunit nung matanggap ko ang salita ng Diyos, nagkaroon ako ng pangako. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kawawa pala ako pagdating ng araw. Binaliwala kita. Hindi kita sinasamba. Pero magmula ngayon,
lagi na kitang sasambay. Ayan ba? Nagkaroon ng pagbabago yung gusto ko. Kaya magmula nung nangako ako ng sa Panginoon na lagi ko na sagsasambay hanggang ngayon, lagi ko siyang sinasamba at pinaglilingkuran ko na siya. Amen ba? Yan. Those who sow to please the flesh will reap destruction. But the good news is the new birth is about God giving you a new desire to please the Spirit to reap eternal life. Kaya kung lagi lang nating binibigyan ng kagustuhan ng ating laman, di ba? Kapag ikaw lalaki, gusto mo lagi lang pinaiinom, pinapakain ng masarap, lahat yan ay magbubunga ng kamatayan. Kung lagi mong pinabibigyan, gustong mang babae, sige, mang babae. No? Gustong hindi magsimba, hindi magsisimba yan. Dahil gusto ng laman. Gusto ng laman, puro tulog, puro pahinga. Pero pag sinasabing magsimba, mayroong atin tayo ng mga gawain. Tinatamad na. O, sino dito masisipag? May masipag pa dito mag-attend ng Bible study? Uy, maramang singaw yung pagka-amen. Ha? Mayroon ba dito masipag manalangin? Amen. Ilang busy sa isang linggo? Kayo nakakaalam niya. Dahil kapag ang gagawin natin, yung kagustuhan ng Espiritu, ay mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kapag ang lagi natin binibigyan yung laman, yung gusto lang ng laman, gustong magpasaya ng laman, hindi yan magbubunga ng walang hanggang kaligayahan, kundi magbubunga ng kakasama ng espiritual natin na buhay. Amen ba? Kaya, the desire to please, satisfy the flesh will be converted to a desire to feed the spirit, a healthy desire. Kaya yung kapag naipanganak tayo muli, ang ating desire na para sa laman ay mapapalitan na. No? Mapapalitan na ng desire to feed the Spirit. Kaya na yung sinasabi ko nga, yung lagi ka na nagbabasa ng Bible. Lagi ba kayo nagbabasa ng Bible? O, walang sumagot. Lagi ba kayo nanalangin? O, may ilan. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ayun lang. Kaya nandito tayo. Nandito tayo sa isang gawain ito. Kung ano man ang mga pagkukulang natin, ang Diyos magpupuno sa atin. Amen. Amen ba? Ano sunod? Kaya masurpresa tayo sa atong kaugalingon, no? Kapag tayo ay tunay na naipanganak muli. Masurprise tayo. Tungod kay dili na nato ingon nga ukso nato nga atong kaugalingon nga mubuhat ug maayo. Ato na nga si tawag ini sa Bisaya. Ato na nga patigon, di ba? Ato na nga maramdaman sa buhay natin na gusto na nating gumawa yung para sa Diyos. Yan ba? Hindi natin pinipilit yan. Hindi natin, wala to buksan nga itong kaugalingon, kundi kusa ito na nararamdaman sa buhay natin. Amen ba? Ayan. Kaya yun, yung kanina sinasabi ko na lagi nagbabasa at sabi yung laging nag-ati ng Sunday service. No? Masipag ka mag-ati ng Sunday service kapag naipanganak kang muli. Dahil ang iyong espiritu, ang iyong buhay ay laging uhaw sa Diyos. Laging gutom sa presensya ng Diyos. Amen ba?
Yan ang naipanganak ng muli sa Espiritu. Dahil ang gusto ng Espiritu ay puro para sa Diyos. At iba rin naman ang gusto sa laman. Ang gusto sa laman, yun na nga, maglipay-lipay na gawas sa kalakabubuton sa Ginoo. Amen? Eh sana, yung mga magmula pagkatapos ng EGR na to, talagang mababago ang buhay ng bawat isa. Amen ba? Gusto niyo ba yon? At ang pangatlo, itong new heart. No? Bagong puso. Nasa Ezekiel 36:26. Diba? Ano nga? Basahan natin sa Ezekiel. Sa Ezekiel 36:26. Basahan mo sa Tagalog. Okay, nandiyan ba? Nakapost ba yan? Ano? Tagalog? Pakibasa? Pwedeng sabay-sabay na basahin? 1, 2, 3. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwayin niyong puso ay gagawin ng puso. Yan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masawayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Ayun ba? Kaya kung ang tao ay naipanganak ng muli, mayroon na siyang bagong puso. Bagong espiritu. At yung kanyang pusong masuwain ay nagiging masunurin. Amen ba? Naranasan na ba ng bawat isa yan? Yung pagiging masunurin? O masuwain pa rin? Ha? Tinginan sila. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ipinangako ng Diyos yan. Bigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Mangyayari yan. Amen ba? Amen. Mangyayari yan. Huwag kayong mag-alala. Mabait ang ating Diyos. No? We live, lead, and love from the heart. Imagine if your heart of Lordman damaged or heart. What will happen? Kaya ang puso natin, ano bang nangyayari sa puso natin kapag hindi maayos ang puso natin? Di ba? Kapag may sakit sa puso, madaling madidbol. No? Kapag ang puso naman ay nalungkot, talagang laging mabigat ang buhay. Pero ayaw ng Diyos na mananatiling maranasan ng tao yan. Kaya ang gusto niya, palitan ang bagong puso. Ayan ba? So dito yung gustong magkaroon ng bagong puso. Amen? At bagong espiritu. Kaya naniwala ako na ang bawat puso ng tao na lumalapit sa Panginoon ay hindi pababayaan ng Diyos yan na mananatiling matigas. At ayaw ng Diyos yung dating puso. Gusto niya bagong puso. Amen. Amen. That's why God is up to changing our heart. New birth miraculously take away your old heart and give you a brand new heart. Therefore, resulting to a brand new life. Kaya ang resulta kapag bago na yung puso, bagong espiritu, ay bagong buhay. Amen ba? Sino dito yung gusto ng bagong buhay? Kung saan kanina, pinapangaral ng ng ating pastor kanina na malaya. Maging malaya. At ang pang-apat, yung huli, ito yung new character.
yung holiness. Ang Bisaya sa holiness ay ano? Balaan. Kabanalan sa Tagalog at Bisaya ay balaan. Gusto niya Diyos nga tayo ay mahimong balaan. Ang sabi nga, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya ba? Kaya hindi pwede yung mamumuhay tayo na patuloy sa kasalanan. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo na may kabanalan dahil ang Diyos natin ay banal. Amen? Sa Hebreo 12:14, meron na, Tagalog. Meron na? Nababasa na? Basa. 1, 2, 3. Go. Amen. Kaya, yun ang nais ng Panginoon. Yung maayos na puso. It's hard to be holy, but new birth will give you the ability to live a holy life, which is impossible in the past. You will have the desire and capacity to live a clean life. You will begin to uphold righteousness, and you can no longer take the opposite. Kaya ang mga tao na mayroon ng bagong nais mamumuhay sa kabanalan, ito yung mga tao na ayawan na yung mga gawang nagdudulot ng kasalanan. Para sa mga taong gustong mamuhay sa kabanalan, wala nang kwenta para sa iyo ang kasiyahan ng bisyo at hindi nakakalulugod sa Diyos. At hindi na nagmamataas yung namumuhay sa kabanalan. Amen? Kaya kung ang isang tao ay na patuloy pa rin na namumuhay sa pagiging mapagmataas, ay hindi yan kalulugdan ng Diyos. Ang sabi doon, ang mapagmataas ay ibababa at ang nagpagbaba ay itataas. Amen? At kapag nais nating mamuhay ng kabanalan, alam naman natin na hindi tayo perfecto sa mundong ito. Pero ang maganda doon, kung nais nating mamuhay sa balaan nga panginabuhi, patuloy tayo na humihingi ng tawad araw-araw. Amen? Kaya nga importante na sa pagdating ng gabi, mayroon na tayong pusong laging nanalangin sa Panginoon dahil doon natin naihingi ng tawad yung mga nagawa nating mali sa loob ng isang tao. Amen? At ang taong may kabanalan ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Holiness is not just living clean life, but living an extraordinary life. With the new birth, you will disapprove of living an ordinary life and start wanting to do greater things. You will soar and stand out among others. Kaya kapag ang tao ay isang namumuhay na, maayos na ang kanyang pag-uugali, ito ay ang mayroon ng kagustuhan maglingkod sa Diyos. No? Kasi kapag ang tao hindi naging maayos ang buhay, halimbawa mayroon kang masamang ugali na nakikita sa iyong kapwa, nakakahiya na makikita ka na naglilingkod sa Panginoon na mayroong makikita hindi magandang ugali sa buhay mo. Ayan ba? Kaya, kailangan yon. Kagustuhan mag-alay ng buhay dahil sa pagmamahal sa kapwa. Nalulungkot kung nasasaktan kapag may nagawang kasalanan
ito may sadya o hindi. Ganon yung mga namumuhay sa kabanalan. Amen? A person who genuinely accepts Jesus and repent of his sin is be born again. It is never a human work, but it is the Holy Spirit work. Kaya ang pagiging born again ay hindi ito gawa ng tao. Kaya ang sabi nga kanina, ang pinanganak sa laman ay laman. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Dahil ang born again ay ito ay gawa ng Espiritu Santo. Yan ba? Gawa ng Diyos yan. Amen? Kaya ang mga taong born again, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. 2 Corinthians 5:17. Pangalawang Korinto, dito sa Bisaya, ano ba itong makita natin dito sa Bisaya? Pakibasa, basahin na may pag-unawa at malakas. 1, 2, 3. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyong pagkatao. Sana ito ay napalitan ng bago. Yan, napalitan na ng bago. Bakit? Ipinanganak na sa Espiritu. Amen? Amen. Kaya tawagin ko na si Pastor Ian.